ano lang ang ulan nun eh. Mahina lang eh. Pero bandang bigla niya lang tumasok tubig, hindi namin in-expect na ganong tatas ng lagpas ng tulay. Hanggang sa second floor nga namin, inabot eh. Nagluluto ako, tapos nung biglang parating na yung tubig doon sa loob ng bahay namin. Hindi ko na natapos yung pagluluto ko, lumikas na kami. Punta na kami sa taas ng bubong. Yung bagyong Ondoy, kasi may tindahan ako sa Divisoria, maliit lang. Ngayon, nung bago mag-alas 10 yun, lumakas na yung ulan. Bumaha na hanggang doon sa pwesto namin. First time na maranasan ganong kalakas ang ulan. Saka ang bilis ng tubig. Halos 11 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng Ondoy, kasama ang mga nasirang gusali at agrikultura. Umabot naman sa halos 500 ang namatay. Sa official report ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, isa sa mga dahilan ng pagbaha ang dami ng ulan na ibinuhos ng bagyong Ondoy. Ayon sa PAGASA, pang isang buwang ulan ang bumuhos sa loob lamang ng halos 6 na oras. Kasabay kasi ng bagyo ay ang ulan na dala ng habagat. Sa mga weather bulletin na pinalabas natin during that time, hindi lamang Metro Manila kundi lahat po ng lugar na may warning signal binanggit natin na posibleng makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dagdag pa ito, during the time of Ondoy, meron din pong habagat or southwest monsoon. Pero mapansin nyo po, yung bagyo, kahit dito sa area na to, may dinadala. Makupad din ang bagyo. Nangyari kay Ondoy, hindi sa isang napakalakas na bagyo in terms of wind intensity, pero binawi naman niya sa napakabagal niyang pagkilos at sa napakatinding o napakaraming ulang daladala niya na ibinuhos niya ng napakaising oras. Tinutukan ng PAGASA ang bagyong Ondoy. Almost 3 days, nagsimula po tayong mag-monitor, September 24, alas 8 ng umaga, at lumabas ito ng ating area responsibility, September 27. 3 days na from development, cross, and exit dito sa western boundary. Ayon sa PAGASA, may 2 Doppler radar lang sila noon. Ang Doppler radar ay isang makabagong instrumento na nagsasabi ng dami ng ulan sa isang lugar, 2 hanggang 3 oras bago ito bumagsak. Noong 2008 po, prior to Ondoy, nagkaroon tayo ng upgrading ng mga radars, So nag-establish po tayo ng Doppler radar sa Baguio at sa Baler. Yung sa Baler, actually, isa po yun sa mga instrumento na ginamit natin sa pagtatrack nitong bagyong si Ondoy. Si Nathaniel Cruz o Mang Tani ang chief ng PAGASA Weather Forecasting Division noong bagyong Ondoy. Limitado raw ang forecasting noon dahil sa limitadong gamit. Meron tayong mga satellite imagery pero hindi sapat yun para makita natin na sa susunod na 2-3 oras ganito karaming ulan ang ibubuhos. 2015, isinabatas ang PAGASA Modernization Act sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Pinondohan nito ang modernong gamit at pasilidad para sa weather forecasting. Well, may mga electronic sensors na po yan to gather data about temperature, wind direction, wind speed, relative humidity, precipitation. Sa ngayon, 17 na ang Doppler radar na nakakalat sa buong bansa. Ang iba rito ay donasyon ng ibang bansa. Ito po, same frame, Ang ginagamit natin dito ay infrared image. 2015, nagsimulang gumamit ang PAGASA ng bagong satellite mula sa Japan. Ang Himawari 8 ay isang geostationary satellite na nagpapakita ng kasalukuyang lagay ng panahon. May mga lightning detection sites na rin ang PAGASA na siyang sumusukat ng kidlat sa iba't ibang lugar. Kahit hindi po maglalandfall, basta malapit sa kalupaan ng ating bansa at meron tayong wind signal, magiging madalas din po yung issuance ng ating mga weather forecast. Noong 2018, mahigit 2.4 billion pesos ang kabuang budget ng PAGASA. It takes months or years para maaprubahan ang isang project sa government. So dumadaan po tayo ng usual protocol pagdating sa acquisition, bidding processes ng mga panibagong equipment.
So ito po yung isa sa mga factors. Estimate forecast lang daw ang kayang ibigay ng mga instrumento. Ngayon, magbibigay ng estimate ng posibleng dami ng ulan, precipitable water, ang satellite, at mabe-verify naman natin through the ground receiving stations po, network of rain gauges, automatic weather station, or even the Doppler radars. Kahit pa moderno ang gamit, susi pa rin ang paghahanda sa bagyo. Hindi tayo pwede mag-rely lang sa forecasting kasi yung forecasting science ay mayroong limitasyon. Kaya nga siya forecast di ba? Hindi ibig sabihin na sigurado siya. What if magkamali? Na pwedeng magkamali naman talaga, no? Kasi yun ang definisyon. At pag nagkamali yun, ayaw nating ang maging resulta nito ay pagkamatay. So kailangan punuan ito ng community, yung mga local knowledge, kailangan i-incorporate. Dapat din daw alagaan ang kalikasan para makaiwas sa baha. Nag-iba na yung klima na dahil sa pagkasira natin, hindi lang pangunahin ng gubat, bagamat kasama yun dahil sinisip-sip nila dapat yung carbon, kasi nga sa patuloy na paggamit na rin natin ng mga fossil fuel at ng mga yung patuloy na pag-release natin ng mga carbon sa hangin na nagiging sanhi ng lalong pag-init ng mundo na nagiging sanhi din na mas malalakas na bagyo. Ayon sa Pag-asa, hindi tumawid ng Metro Manila ang bagyo kung hindi sa probinsya ng Rizal. Kung nag-ulan dito sa area na to, automatic yung tubig from the high elevation area, Montalban, Rizal o ganon, tutungo pa sa downstream area, which is the Marikina. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Rizal, ang kakulangan ng puno sa Marikina Watershed Reservation ay isa sa mga dahilan ng paglubog ng Marikina at mga karatig lungsod noong Ondoy. Hindi raw napigilan ng mga puno ang dami ng tubig na ibinuhos ng bagyo. Kasi yung deforestation, siguro nag-contribute lang ito dun sa pagbaha. Nag-contribute din yung yung ating mga vegetation na medyo nabawasan dito sa Upper Marikina. Nobyembre 2011, sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 296, idineklara ang Marikina Watershed Reservation bilang isang protected landscape. Tinawag itong Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Upang sa ganon, talagang puspusan ng pangangalaga dito at ma-maintain talaga na yung kabundukan nito. Mula sa lokal na pamahalaan, inilipat sa DENR Rizal ang pangangalaga rito. Noong 2010 ay mahigit 6,300 ektarya ang kagubatan sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape. Tumaas ito sa mahigit 6,700 ektarya noong 2015. Dinadagdagan pa namin yung mga punong kahoy dun sa loob ng Upper Marikina. So sa 10 taon, kami po ay nakapagtanim ng 20,000 hectares. Dito po, marami kaming tinanim, mga indigenous species, yung mga dating ng mga tumutubo dyan. Panlaban daw ito sa baha. Kapag kalbo yung kabundukan, bukod dun sa mabilis na pagbagsak ng tubig papunta sa lowland areas, pati yung soil erosion and yung mga siltation, diretso rin yun sa Marikina River. Tapos, kaya nagiging mababaw yung mga ilog natin dahil nga wala nang nag-hold ng soil para pagka umulan ay nalalandslide. Mula 2012, nagtayo rin ang DENR Rizal ng mahigit 200 check dams o maliliit na dam sa 30 secondary rivers sa Upper Marikina. So etong check dam na nakakatulong siya na mag-delay ng pagbaba ng tubig kasi kung dumaan na siya dun sa isang level ng check dam, babagsak pa siya, parang nagkakaroon ng hagdan-hagdan yung pagbaba ng tubig. Mahigpit na binabantayan ng DENR ang protected landscape. Deployment ng aming mga forest guards, may mga kanya-kanya silang sektor na pangangalagaan dito sa loob ng Upper Marikina. Tapos may mga iba't ibang ahensya na siyempre kasama namin sa protection ng mga tao namin. Kasama din namin yung PNP, Army, kung may mga confiscation kaming
ginagawa. Mahalaga raw ang mga puno para hindi na maulit ang sakuna na tulad ng dala ng Ondoy. Gaano man karami o kahusay ang ating teknolohiya, wala itong silbi kung hindi natin aalagaan ang ating kalikasan.